DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Headline! Sa ulo ng ating mga balita, ilang Pilipino sa biyahe, evacuation centers magpapasko. Pangulong Bongbong Marcos Jr. lalagdaan ng 2025 national budget sa Rizal Day. Bilang ng mga Pilipino umaasa sa masayang Pasko, bumaba ngayong taon base sa survey ng SWS. Simbang gabi naging generally peaceful ayon sa PNP. Sugatan dahil sa paputok, sumampa na sa 25 bago pa ang bagong taon. 31 naman sugatan sa sumemplang na minibus sa NLEX o sa naaksidenteng minibus sa NLEX. At lalaki initak ng live-in partner sa Cebu City matapos hindi ibigay ang 13-month pay. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong December 25, 2024. Kamusta ho ang inyong Noche Buena? Ang marami pa sa ating mga kababayan ang hindi pa rin natutulog ngayon. Pero dun ho sa mga nag-celebrate ho kagabi, ingat-ingat ho sa inyong mga biyahe kung kayo ay babiyahe ngayong araw na ito. Napakaluwag ho ng kalsada, lalo na sa mga toll expressways natin na libre. Libre pa hanggang ngayon ang toll. Isa lang nga tayo sa nakinabang dyan. Good morning ho, good morning. Araw ng Miyerkules, December 25, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muling nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Una sa ating mga balita, umabot na sa 832 individual o katumbas ng 100 at 77 pamilya ang bilang ng mga naapektuhan ng bagyong Kerubin sa bansa. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinakamaraming bilang ng mga apektadong pamilya ay mula sa Northern Mindanao at Davao Region. Sa katunayan, naabot sa 4 na pamilya o nasa 16 na individual ang inilikas ng mga otoridad patungo sa mga itinalagang evacuation areas kahapon. Sa kabila nito, pagtitiyak ng DSWD, sapat ang kanilang pondo para sa iba pang mga kalamidad at sakunang posibleng tumama sa bansa. Alas 4 Gs ng umaga, nagdeklara ng state of calamity sa bayan ng Baco, Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na mga pagulan dala ng umiiral na shear line. Ginawa ito sa bisa ng Resolution number 290-2024 bilang tugon sa kanila ay matindi ng pinsala na naidulot ng mga pagbaha at magdamag na buhos ng ulan. Sa ngayon, pinakikilos na ng lokal na pamahalaan ng Baco ang kanilang disaster response upang makapagbigay ng agarang relief goods sa mga apektadong residente. Ayon sa pamunuan ng LGU, sumasapat pa naman daw ang relief, supply ng tubig at medical supply sa mga residenteng nananatili na sa evacuation centers. Sa pagdedeklara ng state of calamity, mabibigyan kapangyarihan ng LGU na makuha ng emergency response para sa rehabilitasyon ng mga apektadong mamamayan at sa pagtitiyak ng sapat na supply sakaling lumala ang sitwasyon.
11 minuto ho bago o makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising ho, gising, gising! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Aabot sa 14,200 individual ang nagdiwang ng Pasko sa evacuation centers sa Western at Central Visayas Region. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang naturang mga bakwit ay ang mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Province. Nakakalat ang mga ito sa 32 evacuation facilities. Samantala, sinabi naman ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao na bukod sa 14,000 individual o katumbas ng 4,400 pamilya ay may karagdagang 7,000 pang residente doon ang apektado rin ng Kanlaon, ngunit mas piniling manirahan sa bahay ng kanilang mga kaanak o kaibigan. At sa kaugnay ng balitang pagpapasko nang wala sa kanilang mga tahanan, maraming pasahero ngayon ang nangangambang magpapasko na sa mga terminal o sa gitna ng biyahe. Bukod kasi sa pagdagsa ng mga nagsisipag-uwian, problema din ang kabi-kabilang delay sa pagdating ng mga bus. Sa Ceres Bus Terminal sa Cubao City o sa Cubao, Quezon City, isang araw nang nakapila mga pasahero. Bagaman maagang nagbook dahil nasa 20 mga bus ang naipit sa Batangas Port. Ganito rin ang sitwasyon sa BFCT sa Marikina, kung saan maraming pasahero ang higit isang araw nang nag-aantay ng bus. Ang iba sa mga ito ay pinili na lang umuwi pabalik sa kanilang mga tinutuluyan sa Metro Manila kaysa sumugal na magpasko sa daan. Paliwanag ng manager ng Batangas Port na si Joselito Sino Cruz, pangunahing dahilan ng mga pagkaipit ay ang kakulangan sa barko. Tama po, yung po ang aming pong karkula yun, dapat nga po. Lalo na po yung ganitong panahon, talagang kulang na kulang po. Baka tumakbo po lahat sila, no? At ginawa natin ang paraan na pabutiin po yung tinatawag na turnaround time, pero kulang po, hindi po kaya. 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nanawagan naman ang pagkakaisa ang senatorial aspirant na si Attorney Jamie Bondoc ngayong Pasko. Ayon sa abogado, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan na hindi lamang pagbibigay ng regalo, kundi pagbubuklod ng bilang isang pamilya, komunidad at bayan. Hindi anya ito nasusukat sa magarang dekorasyon o marangyang handaan, kundi sa simpleng gawa ng kabutihan sa kapwa. Pinayuhan din ni Attorney Bondoc ang sambayanang Pilipino na pairali ng pagkakaisa, pagmamahalan at pag-unawa sa kabila ng mga pagkakaiba. Ipinaalala rin niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang anumang material na bagay o pera, kundi ang relasyong binubuo at pinapanday ng mga Pilipino sa araw-araw. Naging Vice President for Entertainment si Attorney Bondoc ng PAGCOR noong 2016, Vice President for Corporate Social Responsibility Group noong 2017 at saka naging miyembro ng Board of Directors noong 2021. Kumakandidato siya sa ilalim ng PTP Laban na pinamumunuan ng kaibigan niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipino na umaasa sa masayang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Batay sa survey ng Social Weather Station na inilabas nitong Christmas Eve, nasa 6 sa bawat 10 o 65% ng mga Pilipino ang naniniwalang magiging masaya pa rin ang kanilang pagdiriwang ng Pasko. Mababa ito ng 8 puntos kumpara sa kaparehong survey noong nakalipas na 2023 at 2022 kung saan 73%, 73% ang umaasa ng masayang Pasko. Lumabas din sa bagong survey na SWS na 10%, 10% ng mga Pinoy ang nagsabing inaasahan na nilang magiging malungkot ang Pasko, kung saan mas mataas ito kumpara sa 6%, 6% noong 2023 at mas mababa kumpara sa 15% o 15% noong 2020. Nasa 26% naman ng mga Pinoy ang nagsabing hindi magiging masaya o malungkot ang kanilang Pasko ngayong taon. Isinagawa ang naturang survey mula December 12 hanggang 18 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa higit 2,100 individual sa bansa na nasa edad 18 pababa o pataas.
Alas 4:16 ng umaga. Mamaya ho babati ho tayo. Kaya maaari nyo hong ipadala nyo hong mga mensahe sa atin hong text line 0919-282-6485. Kaya din ho maaaring magkomento sa ating social media sites, ang ating Facebook via DZRH News at YouTube channel via DZRH News Television. Magandang umaga, Pilipinas! Naging generally peaceful naman ng katatapos lang na tradisyonal na simbang gabi sa buong Pilipinas. Sa ulat ng Philippine National Police o PNP, tanging ang nangyaring riot sa St. Gabriel Arcangel Parish sa Caloocan noong weekend na kinasangkutan ng nasa 40 minor de edad ang naitala nilang kaguluhan sa gitna ng siyam na simbang gabi. Gayunman, hindi naman daw ito direktang nakaaapekto sa mismong misa at wala ring katulad na kaso na nagkagulo sa pagsasagawa ng simbang gabi sa mga simbahan. Itong bisperas ng Pasko, tinututukan na lamang daw ng pulisya ang mga terminal at istasyon pati na ang mga pamilihan upang matiyak ang kaligtasan ng mga naghabol ng paghanda sa Pasko. Hindi pa rin naman daw nabawasan ang nasa 40,000 pulis na nakakalat sa mga simbahan na tumulong para maging mapayapa ang naging huling simbang gabi. Alas 4:18 ng umaga, pinatatapyasan ni Senadora Amy Marcos ng 188 bilyong piso ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa susunod na taon. Ito'y upang maging constitutional anya panukalang pambansang budget ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Muling ipinunto ng presidential sister na nakasaad sa Article 4 Section 5 ng Konstitusyon na dapat ilaan ng gobyerno ang pinakamataas na budgetary priority sa edukasyon. Sa 2025 General Appropriations Act o Bill, aniyang niratipikahan ng Bicameral Conference Committee, 1.1 trilyong piso ang alokasyon ng DPWH habang 737 billion lamang ang tatanggapin ng Department of Education. Una nang ibinarita ni Senadora Marcos na pipirmahan na ni Pangulong Marcos ang 3.652 trilyong pisong General Appropriations Bill o GAB sa Disyembre 30 matapos ipagpaliban noong Disyembre 20. Patuloy niyang kinukumbinsi ang kapatid na ibalik sa BICAM ang proposed national budget upang maibalik ang mahalagang programa at maalis ang mga resulta ng himala. Samantala, nakapagtala na ng record high na 161,000 pasahero sa NAIA sa loob lamang ng isang araw kahapon. Ayon sa MIAA, 81,000 sa mga ito ay mga domestic traveler. Bukod dito, mas maraming pasahero ngayong Pasko kumpara noong 2023. Samantala, nag-deploy na rin ng 30 tauhan ng immigration para maibsan ang mahabang pila sa paliparan. Kinuwestiyon naman ni Senadora Amy Marcos ang bagsak na farm gate price sa mga produktong pang-agrikultura kagaya ng palay, pero sirit presyo naman pagdating sa mga lokal na pamilihan. Ayon kay Senator Amy, labis-labis ang kinikita ng mga traders samantalang binabarat nila ang magbubukid na halos wala nang makain sa sarili nilang pamilya. Ito anya ang dahilan kung bakit patuloy niyang itinutulak ang mga programa at inisyatiba na mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga magsasaka, magpapataas sa kanilang produksyon at magbibigay ng patas at makatwirang presyo sa kanilang mga ani. Kabilang dito ang pagpapalakas sa mga agri-cooperative, pagbibigay ng transport subsidy at buwanang ayuda na mala 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program upang makabawi sila sa mataas na production cost. Umapila rin si Senadora Marcos sa gobyernong mag-invest sa mga farm-to-market road para matulungan ang mga magbubukid na direct at madaling maibenta ang kanilang mga ani at maiwasan ang sobrang pananamantala ng mga traders. Sa kanya kasing pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa, mismong ang Senadora, si Senator Amy, ang nakakitang wasak-wasak na ang mga kalsada sa mga probinsya dahil imbis anyang pagandahin at ayusin, farm-to-pocket road ang nangyayari sa realidad. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga biyahero sa PITX ngayong bisperas ng Pasko.
Kahapon lamang ay naitala na ng terminal ang record na halos 233,000 na mga pasahero na record high sa kasaysayan ng PITX. Sa kabila nito, hindi pa fully book ang biyahe ngayong bisperas at sa mismong araw o kahapon ito, at sa mismong araw ng Pasko. Pero ayon sa pamunuan ng PITX, fully book na ulit ang mga biyahe sa December 26 hanggang December 30 para naman sa mga magsisiuwian sa bagong taon. Tumaas naman ng 12% ang naitatalang mga pasahero sa mga pantalan sa bansa kumpara noong nakaraang taon. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Algier Ricafrente, sinabi nitong umabot na sa higit 227,000 ang naitala nilang pasahero nitong bisperas ng Pasko. Mas mataas anya ito sa naitala nila noong bisperas ng taong 2023 kung saan nasa 201,000 ang dumagsang pasahero. Inaasahan na rin daw nila ito pati na sa mga susunod na araw kung saan posibleng mas tumaas pa ang bilang ng mga pasahero dahil magsisibalikan na sa trabaho ang mga nagbakasyon galing probinsya. Sa record natin nationwide, in fact, yung kahapon natin na datos kumpara sa December 23 of 2023 ay meron po tayo nakikitang mahigit 12% na increase ng pasahero from 201,000 na pasahero noong December 23, 2023 ay kahapon po nakapagtala po tayo ng 227,177 ng pasahero na kaukulang 12.9% pay. At atin po tinitingnan na baka po sa mga susunod na araw at pagdating po ng balikan, ganun pa rin po ang ating ma-experience na meron pong konting pagtaas ng pasahero magsibalikan. Ang tinig ni Coast Guard spokesperson Commodore Algier Ricafrente. 23 minuto makalipas ang alas 4, pinuri ng Angko Madrona Party List ang Department of Health matapos payagan ng mga senior citizen na makakuha ng 20% diskwento sa gamot maski hindi ipinakikita ang kanilang purchase booklet. Ayon kay Angko Madrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gubalya, mahigit 12 milyong mga lolo at lola sa bansa, kabilang ang 4 milyong indigent seniors ang makikinabang sa Administrative Order 2024-017. Idiniin ni Attorney Gubalya na karapatan ng mga senior citizen na makuha ang kanilang benepisyo nang hindi na pinahihirapan pa at hinihingan ng hindi naman kinakailangan dokumentasyon. Simboloan niya ang kautusan ng DOH na nirerespeto nito ang mga pangangailangan ng mga matatanda na ang karamihay nahaharap sa physical, cognitive at financial challenges. Sinabi pa ng kinatawan ng Angko Madrona Party List na matagal na dapat itong ipinatupad ng gobyerno bilang bahagi na rin ng pagkilala sa kontribusyon ng sa lipunan ng mga senior citizen. Bukod anya sa mahirap magbitbit palagi ng purchase booklet, katalasan ding nakaliligtaan ng mga lolo at lola at kung saan nila ito nailagay kaya wala rin silang napapalang diskwento. Ang Kumadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health worker gaya ng mga kumadrona, nurse, pharmacist, doktor, researcher at iba pang profesional at stakeholder na nais garantiyahing nakararating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Oras natin, alas 4:25. Babalik pa ho tayo sa ilan pang mga balita at mga reports mula sa probinsya. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:26 ng umaga. It is Pride, but mapahirapan ang Southcon sa Pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay-Away Formula, tanggalang matitinding mancha based on test at chocolate, Madden, Sabon at Cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Yon, good morning ho, good morning, good morning. O sa mga hindi pa, pero wala namang pasok ngayon mismong araw na ito ang regular holiday. Kahapon ang holiday din pero hindi double pay. Pero ngayon ang mga empleyadong papasok ay double pay. Dahil regular holiday December 25 at pinagdiriwang ng ating mga kababayan ang Kapaskuhan, lalo na ho ng mga Katoliko at ilan hong mga Kristiyanong naniniwala na ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Bumabati si John Arvin de la Cruz ng Ibahay, Aklan, gayon din kay Loida Sacramento ng Santa Rosa sa Laguna, June Capares, Nieves Esplena ng San Francisco, may San Francisco pala dyan sa Quezon Province. Gayon din kay Freddy Niebres, Cavernillo Sianosa ng Negros Occidental, mga suki natin ito. Ngayon din kay Nelson Malinao. Of course kay Evan Lang na kinakamusta rin ng nagunat lang, nagsistretching lang na ating Kuya Angelo Palmones. Alam nyo naman, pag buong taon nakaupo ka talaga dito, kailangan mo rin mag-unat-unat. Edgardo Osorio, good morning po. Happy holidays po sa inyo. Ngayon din kay Luisito Mendoza ng Luis Mendoza Robbie 6 QPLC. Good morning ho, good morning sa inyo. Pero kung wala naman ho kayong gagawin ngayong araw, mas mabuti pang sa bahay na lang. At least kumpleto ho ang buong pamilya. Kuya Angelo Palmones, na binabati rin ho kayo ng Happy Holidays, Merry Christmas. Ano ho, ipinapaabot ni Kuya Angelo Palmones ang kanyang pagbati. Sa mga maluwag ho ang kalsada ngayon sa mga oras na ito sa atin hong biyahe, bagamat marami pa rin mga sasakyan pero hindi gaano katulad ho ng karaniwan. Lalo na sa mga nakikinabang, tuwang-tuwa ako sa pagdaan kanina sa Cavitex Diba ang mahal ho ng medyo may kamahalan yung toll bandang Kawit exit. Libre ho ngayon. Lalo na ho sa Skyway, libre din kung di ako nagkakamali hanggang alas 6 yata ng umaga, libre. O alas 6 o alas 8, do-double check ho natin yan. Pero sa mga oras ho na ito, sure akong libre pa dahil kakadaan lang ho natin dyan. At yan daw ho ay pamaskong handog ng San Miguel Corporation, ngayon din ng Metro Pacific Tollways na may hawak naman ng NLEX, Cavitex, SMC naman SLEX, Skyway, T-Plex, ho. At sa atin din hong ang mga Midnight Singers na binabati rin ni Kuya Angelo Palmones ng San Diego, California. Kamusta ho kayo? Binabati ho ng ni Kuya Angelo Palmones ang ating Midnight Singers at ipinaabot din ang kanilang pagbati sa ating mga kababayan ng Happy Holidays, Merry Christmas. O gayon din kay Marian Panaga ng Santa Teresita, Cagayan Valley. Maaari ho kayo magpadala ng mensahe sa ating text line 0919-282-6485. Dito ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485 at sa atin pong Facebook streaming via DZRH News at DZRH News Television YouTube channel. Ilan pa ho sa inyong mga mensahe babasahin natin sa ilang saglit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, kinuwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang bagsak na farm gate price ng mga produktong pang-agrikultura kagaya ng palay, pero sirit presyo naman pagdating sa mga lokal na pamilihan. Ayon kay Senator Amy, labis-labis ang kinikita ng mga trader samantalang binabarat nila ang mga magbubukid na halos wala nang maipakain sa kanilang mga pamilya. Ito anya ang dahilan kung bakit patuloy niyang itinutulak ang mga programa at inisyatiba na mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga magsasaka, magpapataas sa kanilang produksyon at magbibigay ng patas at makatwirang presyo sa kanilang mga ani.
Kabilang dito ang pagpapalakas sa mga agri-cooperative, pagbibigay ng transport subsidy sa at buwanang ayuda na mala 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program upang makabawi sila sa mataas na production cost. Umapela rin si Senadora Marcos sa gobyerno na mag-invest sa mga farm-to-market road para matulungan ang mga magbubukid na direkta at madaling maibenta ang kanilang mga ani at maiwasan ang sobrang pananamantala ng traders. Nanawagan din si Senadora Marcos sa gobyernong huwag makontento sa mga pop-up lamang na kadiwa centers na dapat anya ay maging permanente sa mga wet market. At yung mga farm-to-market road, tigilan ng farm-to-pocket road. Isa pa yan. Matagal nang kinakalampag ni Senator Ali Marcos. Kasi nagiging farm-to-pocket. Saan ba yung mga farm-to-market? Ang papangit ng kalsada, wasak-wasak na, durug-durug na yung mga ani. Pagdating, yung mga gulay-gulay ba, ang sasagawa na hindi na mabenta kasi dumaan sa mga napakapangit na kalsada. So, kinakailangan talaga ayusin lahat yan para madali lang at yung distribution network na sinasabi sa kadiwa ay dapat ibuo na muli. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:36 ng umaga, pinaikli ang oras ng biyahe ng LRT2 kahapon at asahang ipatutupad din ito sa December 31 ayon sa pamunuan ng Light Rail Transit Authority. Ito'y para mabigyan ng mga tauhan ng tren ng pagkakataon na mas maagang makasama ang kanilang pamilya para makapagdiwang ng Noche Buena at Media Noche sa mga nabanggit na araw. Ang unang tren ay umalis alas 5 ng umaga kahapon at aalis sa parehong oras sa December 31. Dahil dito asahan na sa December 31 ang last trip ay aalis sa Antipolo Station pagsapit ng alas 7 ng gabi at 7:30 PM naman para sa mga tren na magmumula sa Recto stations. Samantala, hinimok naman ng First Family ang lahat na ipagdiwang ang tunay na diwa ng Kapaskuhan kahit sa simpleng paraan at sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Sa Christmas video message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang buong pamilya, binigyan din ito na pwedeng maipagdiwang ang Pasko kahit sa simpleng pamamaraan. Iminungkahi rin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbisita sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Para naman kay Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pwedeng panoorin ang nagkikislapan at nagliliwanagang mga palamuti sa paligid. Habang para naman kay Joseph Simon at William Vincent Marcos, maaaring bisitahin ng mga naggagandahang simbahan sa bansa at kumain ng sabay-sabay kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Bisitahin ang mga tanawin sa ating bansa. Panoorin ang makikislap at makikinang ng mga palamuti sa ating mga syudad o probinsya. Dalawin ang mga magagandang simbahan. Kumain kasamang pamilya at mga kaibigan. Hindi naman kailangan mag-arbo dahil nasa ang sulok ng bansa at anuman ang ating kalagayan, ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pagbibigayan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ho ang Christmas message ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, meron din siyempre si VP Sara. Hinikayat ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na magpatawad, maging bukas palad at maging mapagmahal ngayong Kapaskuhan. Sa Christmas message ng Vice Presidente, binigyan din ito ang tunay na diwa ng pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus na sumasalamin anya sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Paalala nito, dapat gamitin ang halimbawa ni Kristo bilang inspirasyon sa pakikipagkapwa, lalo na sa pamilya at mahal sa buhay, hindi lang ngayong Pasko kundi sa araw-araw.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay Honest! Magandang umaga, Pilipinas! At ang inyo naman pong napakinggan ang Christmas message ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ho ang pagbati ng House Speaker. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa pagdiriwang ng Pasko na para gunitain ang pagmamahalan at pagkakaisa na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Maigi rin anyang huminto para alalahanin ang mga pagsubok na sama-sama nating hinarap gaya ng mga kalamidad at bagyo na sumubok sa katatagan ng bansa. Pati na rin ang nararanasang ingay sa politika at mga tunggalian na nagnanais pagwatak-watakin ang mga Pilipino pero nananatiling matatag. Dagdag pa ni House Speaker Martin Romualdez, ang simpleng pagdamay sa kapwa ay nagbibigay liwanag sa kanilang buhay, kaya't maging mapagpasalamat kahit sa pinakamaliit na biyayang ating natatanggap at ipanalangin ang mga patuloy na bumabangon sa buhay. Alas 4:42, huwag kalimutan ang mga nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Yan ang paalala ni Senate President Cheese Escudero sa lahat ng mga Pilipino ngayong Pasko. Para kay Escudero, hindi dapat kalimutan ang ating mga kababayang mas nangangailangan at huwag magdalawang isip na sila'y tulungan. Paalala rin niya ang masayang okasyon na ito ng walang hanggang pag-ibig at pag-asa dala ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kasabay ito ng pagpapaabot ng pagbati ng Senate President ng maligayang Pasko sa mga Pilipino. Taus-pusong pagbati sa ngalan ni Hart at ng aming dalawang anak na si Chessy at Kino. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Dalangin po namin na maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng pagpasok ng bagong taon, kasabay ng panalangin ito'y maging mas maganda, maayos at mapayapa para sa ating lahat. Merry Christmas! Magandang umaga, Pilipinas! At yan ho ang magkakasunod na pagbati ngayong yan ho ang mga Christmas message na ipinaabot mula sa first couple, first family, Pangulong Bongbong Marcos, gayon din kay VP Sara Duterte, kay Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik po tayo, oras natin 16 na minuto na lang, alas 5 na ng umaga. RH number 1. Para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. In the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Boys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa araw-araw na pagising sa umaga, ganito lagi ang routine ng buhay ko. Tatrabaho sa madaling araw sa pag-uwi bilang isang pao ng Egypt, Santa Cruz, Malanday. Minsan sometimes meron ako mga racket, kumakanta ako sa mga amateur singing contest. Sa mga kababayan ko po, sana magsikap tayo magtrabaho. Kung di tayo magsisikap, walang mangyayari sa buhay natin. Merry Christmas po sa ating lahat, mga OFW sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Merry Christmas and Happy New Year to all. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo. Meron na lang tayong 12 minuto bago alas 5 ng umaga. Balita mula sa probinsya, 3 kaso ng firecracker-related injuries na itala na sa Baguio City. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. 3 kaso ng firecracker-related injuries ang naitala ng Department of Health sa Baguio City mula Disyembre 22 hanggang 23 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Dr. Sarah Brillantes, Serial Service Officer, 3 bata ang nasugatan ng paputok sa lungsod. Kinabibilangan ito ng 2 binatilyo na edad 14 at 10 taong gulang at 9 na taong gulang na daligita. Ayon kay Dr. Brillantes, ang 14 anyos na ay nagtamo ng sugat sa mata at nagtamo naman ng sugat sa kanang daliri ang 9 na taong gulang na babaeng minor de edad matapos maputukan ng 5-star. Samantalang ang 10 taong gulang na bata ay nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan matapos tamaan ng boga na nilalaro ng mga kasama nito. Ang 3 biktima ay pinauwi din matapos lapatan ng lunas ang mga tinamo nilang sugat. Dahil dito muling nagpaalala si Dr. Brillantes na iwasan ang pagbili at paggamit ng mga paputok para maiwasan ang mga katulad na insidente. Pinaalalahanan niya mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak para hindi gumamit at maglaro
ng paputok ngayong Pasko at sa pagsalubo ng bagong taon. Binigyan din niya na kung tamaan ng paputok ay kailangang hugasang maigi ng tubig at sabon ang sugat at kaagad na magtungo sa ospital para malapatan ng antibiotics, pain reliever at anti-tetanus. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Romy Gonzalez. Sa iba pang mga balita na mahagi ng Aguinaldo, si Senator Christopher Bongo kasama ang kanyang malasakit team sa 1,000 mga mahihirap na residente sa FAMI Laguna. Kabilang sa mga ipinamahagi ng senador ang mga snacks, t-shirt, vitamins at mga bola. Ilang benepisyaryo rin ang nakatanggap ng sapatos at bagong mobile phone. Samantala kasama naman sina Mayor Lorenzo Rellosa at Vice Mayor Freddy Valois nabigyan din ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Kasabay nito, hinimok ni Senator Go ang mga residente na huwag mawawalan ng pag-asa dahil ang mahalagaan niya at ang tulungan ang mga nangangailangan. Patuloy naman ang malasakit activity ni Senator Christopher Bongo ngayong holiday season sa pamamagitan ng kanyang Palugaw Initiative sa mga pampublikong ospital. Mula December 19 hanggang 22, tuloy-tuloy ang libreng palugaw ng senator o senador para sa mga pasyente at healthcare frontliners sa iba't ibang ospital sa buong Luzon. Kabilang sa mga ito ang ospital ng San Lazaro sa Maynila, Philippine Heart Center sa Quezon City, Reyes Memorial Medical Center, Navota City Hospital at Ospital ng Malabon. Namahagi rin ng lugaw ang mambabata sa Bicol Region Original Training and Teaching Hospital sa Legazpi City, Albay, Luzon Medical Center sa San Pablo General Hospital sa Laguna, Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City at Gregorio T. Luch Memorial Hospital sa Iligan City. Naniniwala ang Senador Bongo na ang simpleng lugaw ay higit pa sa pagkain, kundi simpulo ng malasakit, pagkakaisa at pag-asa dahil sa panahon ngayon ang mas mahalagaan niya ay ang maipadama sa mga Pilipinong nangangailangan na hindi sila nag-iisa. Isa namang lalaking sumemplang sa motorsiklo na kumpiskahan ng iligal na droga sa Orani, Bataan. RH37 Dani Kumilang sa detalye. Dani. Nagpasko ngayon sa kulungan ang isang lalaki na nakumpiska ng droga matapos itong sumemplang sa kanyang single motor sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Sa ulat ni Orani Chief Police Captain Harold Ginitiano, nakumpiska nila sa suspect ang tinatayang nasa 74,800 pesos na halaga ito ng shabu. Sumemplang umano ang suspect at nang tutulungan ng Orani PNP at kilalanin ito ay nakumpiska nila ito sa pag-iingat ng droga. Kaya agad nila itong inaresto at dinala sa Orani District Hospital, ipinagamot at saka ipinasok sa detention facility at sasampahan nila ito ngayon ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Dani Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, National Telecommunications Commission o NTC, pinayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag sa text at online scams ngayong holiday season. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Pinaigting ng National Telecommunication Commission o NTC Region 1 ang kanilang panawagan sa publiko na maging alerto at maingat sa mga natatanggap na text at online messages ngayong holiday season sa gitna ng tumataas na kaso ng cyber scam sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay NTC Region 1 Legal Officer Attorney Ana Minil Maningding, mahalagang suriin ang mga natatanggap na mensahe upang matukoy ang mga red flags na posibleng sinyalis ng panluloko. Pinaalalahanan din niya ang publiko na huwag basta-basta mag-click ng mga link na kasama sa mga mensahe dahil maaaring gamitin ng mga ito upang ma-access ang mahalagang impormasyon sa inyong mga mobile phone. Dagdag pa rito, maging mapanuri rin sa mga mensaheng nagpapanggap mula sa mga ahensya ng gobyerno o nanghihingi ng tulong na scam ang layunin. Bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa scams, hinikayat ng NTC Region 1 ang publiko na huwag agad magtiwala at i-report ang mga kahinahinalang numero sa kanilang official website na ntc.gov.ph.
Ito si Freddy Pardo Aristarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, meron na lamang ho tayong 5 minuto bago mag alas 5 ng umaga. Doon sa mga nagbabalak na magbigay ng pangregalo, wala pang maisip, pinamaganda, tangerine chocolate. Nagregalo na ho kayo, nakatulong pa kayo sa mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magsasaka ay nagpo-produce na ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. O, diligyan sa tangerine-chocolate.ph. Nandiyan din po yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, tinutulungan natin ang ating mga magsasaka, tinutulungan pa natin lumakas ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki niya na itong tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Good morning ho, good morning! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama ngayong December 25, 2024. Araw po tayo ng Miyerkules. Sa iba pa natin, bago muna sa iba nating mga balita, binabumabati si Congressman Ador Pleito sa 6th District ng Bulacan sa lahat ng kanilang mga kababayan ng Merry Christmas. Yan hong 6th District ng Bulacan ay kinabibilangan ng Angat, Norzagaray at Santa Maria. Mula ho sa pamilya ni Bulacan 6th District Representative Congressman Ador Pleito, Merry Christmas daw po sa lahat ng kanilang mga kababayan at sa lahat ng mga Pilipino. Alas 5:03 ng umaga, napuno ang Manila Cathedral nitong bisperas ng Pasko dahil sa inilunsad na Yuletide Concert. Naghatid ng tuwa at saya sa mga dumalo ang Manila Cathedral Choir kasama ang Philippine Suzuki Youth Orchestra. Ayon kay Father Viel Bautista, Vice Rector ng Manila Cathedral, ito'y bilang bahagi ng espesyal na pagdiriwang ng Pasko ngayong taon bilang pagsisimula ng 2025 Catholic Jubilee Year o Holy Year na idineklara ni Pope Francis. Alinsunod nito, ang disenyo anya ng Belen de Manila ngayong taon ay may representasyon ng Holy Door kung saan binibigyang diin ang mas malalim na kahulugan ng naturang event. Ilang oras naman bago ang naging araw ng Kapaskuhan, marami pa rin ang humabol para bumili ng tradisyonal na holiday staple na lechon. Ilan sa mga dinadagsa ng publiko ang mga tindahan ng lechon sa lechon capital ng bansa na La Loma sa Quezon City at Baclaran, Parañaque City. Ito'y sa kabila ng mataas na presyo ng lechon kung saan nasa pagitan ng 7,000 hanggang 15,000 piso ang order sa La Loma. Habang hindi rin alintana ng mga suki ang mahal na presyo ng lechon sa Baclaran sa kagustuhan na gawing espesyal ang kanilang Noche Buena.
Magugunitang sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na wala pang kalahati ng tradisyonal na Noche Buena items ang tumaas na presyo kumpara noong nakaraang taon. Pero talagang taon-taon na hindi na mawala yan sa pagkainan ng atin hong mga Pilipino. Well, for at least dun ho sa may budget. Pero dun sa mga walang tulad ho nito, ang mahal ng presyo ng lechon, ano? Pinakamagandang klase actually 15 to 30,000 pesos. Pero kung walang masyadong budget at saktuhan lang at hindi naman masyadong marami sa pamilya, pwede na yung mga paisa-isang kilo, 2 kilo dahil bukod pa naman na meron pa namang hamonado bukod pa sa lechon. 5 minuto ho makalipas ang 5 na umaga. Sa iba pang mga balita, nakatakdang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 6.352 trilyong pisong national budget sa December 30 o Rizal Day. Ayon kay Presidential Communications Office, Acting Secretary Cesar Chavez, pipirmahan ni Pangulong BBM upang maging batas ang national budget para sa susunod na taon pagkatapos ng programa para sa Rizal Day sa Maynila. Una nang itinakda noong December 20 ang paglagda sa panukalang budget, ngunit ipinagpaliban ito dahil marami pa anya silang sisiyasatin at pag-aaralan. Kaugnay nito noong December 16 nang ipinahayag ng Pangulo na tinitingnan niyang ibalik ang tinapyas na 10 bilyong piso sa budget ng Department of Education para sa 2025. Matatandaang sa ginanap na Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara kamakailan, binabaan at naging 737 bilyon ang budget ng DepEd para sa 2025. 12 bilyong mas mababa kumpara sa 748.6 bilyon na unang inilaang pondo ng ahensya. Tiniyak ng Department of Finance na nananatiling manageable ang utang ng Pilipinas. Ito'y matapos pumalo sa 16.2 trilyong piso ang utang ng bansa hanggang nitong Oktubre 2024. Ayon sa Department of Finance o DOF, naitala sa 77.23 ang financing mix ng bansa hanggang sa pagtatapos ng Nobyembre pabor sa domestic borrowings. Dahil din umano sa mahusay na debt management strategy ay naibsan ang foreign exchange risks at napakinabangan ang saganang liquidity sa Philippine financial system at sinuportahan ang development ng local debt at capital markets. Kaugnay dito, nananatili umanong kontrolado ang utang ng Pilipinas, nakatumbas ng 61.3% ng GDP hanggang sa third quarter ng 2024. Sa datos naman ng Bureau of Treasury, hanggang noong Oktubre ay nabayaran ng gobyerno ang 91.6% ng kabuang debt service para sa 2024 o higit 3 trilyong piso. Mas mataas umano ito ng 25.7% mula sa 1.48 trilyong piso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, balita nga muna tayo sa Pag-asa dahil kahapon buong araw hanggang sa mga oras na to tayo po ay inuulan. Kawawa, yung kaya mga mamamasko ngayong umaga, tradisyonal ng mga bata tuwing 25 ng umaga na nagbabahay-bahay, ganito rin kaya aasahan natin ngayong araw, magiging maulan, malakas ba? O makakaasa rin tayo ng maaliwalas na panahon. Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Alzar, magandang umaga po. Happy holidays! Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas, Happy New Year. Patuloy pa rin tayo mga karanasan ng maulap na panahon. Maulap at may mga pagulan sa Metro Manila dahil sa Shoreline at Amihan. Sa susunod na 24 oras, dahil sa Shoreline at Amihan, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Cagayan Valley, ganun din sa Cordillera, Metro Manila, Calabarzon, ganun din sa Central Luzon, ganun din sa may Marinduque at Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Eastern Visayas. Sa lalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng isolated na mga pagulan o thunderstorm. Sa susunod 24 oras, naman tayo inaasahan na
LPA o bagyo na maaari pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong gale warning dahil nakikita namin malakas pa rin yung amihan na kusan magdudulot ito na matataas na pag-alon sa buong seaboard ng Northern Luzon. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Sir Alzar, pahabol na tanong lang po, hanggang kailan natin, sir, asahan yung ganitong panahon na possible ho ba hanggang New Year? Ganito pa rin? Well, dito doon sa Northern Central Luzon, magtatagal pa ng 2-3 araw. And mari po, bago magtapos ang Disyembre ay magiging maulan pa rin ang panahon dahil sa shoreline at amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Alright, kaya ingat-ingat din sa atin mga kababayan. Dala na ng kapote sa mga nagmumotor at panangga sa ulan. Sir Alzar, magandang umaga po. Maraming salamat. Masalam po. Sir Alzar, magandang umaga po. Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na ho, makalipas ang alas 5 ng umaga. Gising na ho, gising sa mga papasok pa. Magandang umaga, Pilipinas! Bale, pakonsuelo naman ho ngayon, regular holiday, double pay. Samantala, doon naman ho sa ating mga kababayan na manonood ng sine, tangkilikin ho natin ang sariling atin, ang mga pelikulang Pilipino na kalahok ho ngayong ika-50th na Metro Manila Film Festival. Simula na po ang showing ngayong araw para sa halos lahat ng major cinemas sa buong Pilipinas. Kaya yan ho ang pinaka-bonding ng pamilyang Pilipino tuwing Kapaskuhan. Sa iba pa nating mga balita, hinimok ni Senator Joel Villanueva ang mga manggagawang hindi pa nakatatanggap ng kanilang 13-month pay na magreklamo sa National Labor Relations Commission o NLRC. Sa umiiral na batas, hanggang ngayong araw na lamang dapat ibigay ang 13-month pay o kahapon ito. Hanggang December 24 na lamang dapat ibigay ang 13-month pay ng mga empleyado. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 851, legal na obligasyon ng mga kumpanya ang pagkakaloob ng 13-month pay at dapat na ibibigay ito hanggang December 24 o isang araw bago magpasko. Itinuturing na money claim ang hindi pa pagbibigay ng 13-month pay sa ilalim ng Section 9 ng Implementing Rules and Regulation ng PD 851. Ito ay ipoproseso alinsunod sa Rules and Procedures ng National Labor Relations Commission o NLRC at Labor Code of the Philippines. Samantala, hindi idedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang December 26 bilang holiday. Sa anunsyo ng Presidential Communications Office, tanging December 24 at 25 lamang ang deklaradong holiday. Habang idineklara rin bilang regular holidays ang Disyembre at 30 Rizal Day at Enero 1 New Year's Day, habang special non-working day ang December 31 o ang last day of the year. Ito'y paalala lamang ho, binasa na natin ito kahapon, pero paalala lamang din sa ating mga kababayan na hindi holiday bukas at hindi idedeklara ni PBBM na panibagong additional working holiday ho bukas. 5:13 ng umaga, magbubukas muli ang Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, sarado muna ito ngayong mismong araw ng Pasko, December 25, pati sa pagpatak ng bagong taon sa January 1. Pero bukas naman ito sa December 31 o sa New Year's Eve. Patuloy anya na magbibigay ng pagkain na Walang Gutom Kitchen sa Pasay kahit araw ng holiday sa lahat ng mga pamilya at individual na naiiwang nagugutom sa lansangan. Kung matatandaan din po, meron tayong isang ini-implement na programa, yun yung Pag-abot program, wherein we conduct reach-out activities to families and individuals in street situations. So imbes na nasa mga lansangan po sila na kung saan na-exploit po sila na for further exploited yung kanilang vulnerabilities and kumakarap nga po sila ng iba't ibang mga rito sa pangamakan,
Pini-reach out natin sila, dinadala sa ating processing center. Nandiyan na yung processing center ng pag-abot program, nandiyan na rin po yung ating walang gutom kitchen. So kapag na-reach out sila, papakainin po natin sila dyan, no, Sir Henry. Samantala, ipinaliwanag din ni Dumlao ang kanilang tinatawag na food bank kung saan maaari mag-donate ang mga restaurant, hotels at fast food chains ng sobrang pagkain para maipamigay. Mga fast food chains, di ba, may mga hinahain sila mga pagkain na pang-umaga lang. So kapag hindi po nila nabenta yan, imbes na i-dispose nila, dadalhin karagdagan na mga pagkain na ihahain natin sa walang gutom kitchen. Sa mga ibang naman pong mga restaurants o hotels, pero naman sila yung mga frozen goods, mga canned goods, other food items na hihinga po nila na naluluto, na serve, siya rin naman po i-donate. Other organizations naman or other business owners, mga ano naman po, mga ibang mga food items na dinadala o dinodonate. Ang dinig ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao. Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay na balitang yan, may babala ang isang health expert sa ginagawa ng DSWD na pamamahagi ng unsold food items sa kanilang walang gutom kitchen. Sa panayam ng DZRH kay Doc Tony Leachon, sinabi nito na may legal liability ang mga nagdodonate ng pagkain gaya ng hotels, restaurant at fast food chains sakaling may mangyari sa nakatanggap ng kanilang pagkain. May danger kasi doon kasi may legal liabilities ang mga hospital, ang mga hotel, pag kami nangyari doon, pwede mag-claim na gastroenteritis, tapos magke-claim yung mga pasyente na secondary to that food items. Samantala, isinuwestiyon naman ni Dr. Tony na suriin munang mabuti ang mga pagkain na ibibigay sa walang gutom kitchen para matiyak ang kalidad nito at masigurong walang mapapahamak dahil sa ibinigay na pagkain. Pero kung initiative yan ng DSWD with the hotel owners, ipareview nyo sa inyong mga abogado. Ito, ino-offer natin sa mga tao in the spirit of Christmas. Pero anong legal at saka medical liabilities natin? Kasi hindi naman natin alam kung panisyon or during the transport, ang handling ay hindi maganda, nagkaroon ng bacteria, tapos nagtae yung mga tao doon, malilintikan dyan. Siyempre, yung mga hotel at mga restaurant na nagbibigay. Ang tinig ng public health expert na si Doc Tony Leachon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Tayo po ay mag-ultabayo ha, pero sabi nga ng mga doktor, ng mga dalubhasa, dalawang kapsula isang oras bago matulog, mas maganda din daw po yun, ano ha? Ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito para habang tayo natutulog, naitataboy ang mga toksin sa ating katawan. Dahil once pumasok po ito sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, ang commander ng ating immune system ayon po sa mga dalubhasa. At nakatutulong din ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, nakapagpahinga ang katawan, lumalakas po tayo at nagkakaroon doon ng panibagong sigla. Mas magandang disposisyon pagkagising sa kinabukasan. Ayan, ha? Para kaya sa panahon na matindi ang hamon ng pagod, puyat at saka ng stress, kailangan mag-ultabayo, ha? Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang nagaling po sa T-Occidental Ventures. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Available din po ito sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug Stores nationwide. Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ultabayo, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ba meron sa inyo sa mga grupo ninyo na nakinabang dun sa mga development projects? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay, sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang bataan kasama balita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga maagahong gumising ngayon, sa atin hong mga lolo at lola, sa ating mga suking senior citizens, at syempre sa ating mga suking taxi driver, mga TNVS na bumibiyahe pa rin kahit araw ng Pasko. Ingat-ingat ho sa biyahe.
Magandang umaga kay Michael Castro, gayon din kay Jaime Tan. Good morning. Lily Rui Vivar. Gayon din kay Kawili Relador. Nardet Somera. Happy holidays ho sa inyo. Joel Espenilla. May isang ganun ho ba? Sabi ho dito may isa daw supermarket dyan sa may Bataan. Ang 13-month pay ay ibibigay ng December 30. Grabing late naman ho yun. Pero yun nga, ang panawagan din, i-report sa yung binasa ho natin kanina, na i-report yung mga late na magbibigay ng 13-month pay dahil ayon ho sa batas, isang araw yan bago magpasko o papatak ng December 24, dapat maibigay na sa kanila hong mga empleyado. Grace Ando, good morning. Angelita Almondia, good morning ho. Ganyan din kay Edwin Agualada. Sa iba pa ho nating mga balita, ito ho ilang araw pa bago ang pagsalubong sa taong 2025, umakyat na sa 25 ang bilang ng firecracker-related injuries o mga nasugatan sa pagpapaputok hanggang nitong bisperas ng Pasko, December 24. Nagmula ang datos ng Department of Health sa 62 nilang sentinel sites na minomonitor. Mula sa nabanggit na bilang, 23 sa mga pasyente ay lalaki habang 2 naman ay babae. 20 naman mula sa 25 biktima ng paputok ay may edad na 19 pababa at may 5 rin na nasa 20 anyos na ang edad pataas. Muli din nagpaalala ang DOH sa publiko na maging alerto at umiwas sa paggamit ng paputok at sa halip ay magpatunog na lamang ng malalakas na musika at gumamit ng alternatibong paingay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Meron ba tayong video nito? Ito ho yung meron tayong video nito. Ito yung nagva-viral ho ngayon na tulay diyan ho sa Biliran o yun hong Biliran Bridge. Sa lakas ho ng hindi ko alam kung lakas ba to ng hangin o mapapansin nyo ho sa video na nagsisway. Parang umaalon na, alam niyo ho yung alon ng dagat sa mga nakikinig ho sa atin sa DZRH Radio 666 kHz. Yun hong bridge parang umaalon kagaya ng alon ng dagat. At yan ho'y nagva-viral ngayon online. Kaugnay nga ho niyan, ipinagbawal muna ng DPWH ang pagdaan ng heavy equipment vehicles sa Biliran Bridge. Simula po yan itong Lunes at tanging mga light vehicles lamang o yun hong mga four-wheelers ang maaaring dumaan sa tulay. Pero palagay ko kahit four-wheelers kakabahang pag nanonood ka ng Final Destination na movie tapos ganito yung dadaanan mo. Hindi ko itataya buhay ng pamilya ko dyan kung ako yung dadaan. At kung saan kita nga ho yung pag-uga at paggewang-gewang ng tulay na nagdudulot ng pangamba sa mga motorista. Sa ngayon, maaaring dumaan ng mga pampasaherong van at SUVs pero ang ilang malalaking sasakyan kagaya ng bus ay kailangang huminto muna at pababain ng mga pasahero bago dumaan sa tulay. May mga nakatalagar na ring pulisya sa lugar upang makatulong sa pagmamando ng trapiko at matiyak ang pagsunod sa paisa-isa na pagdaan sa tulay. Kaugnay nga ho niyan, tiniyak ng DPWH na nananatiling ligtas ang Biliran Bridge. Ito ang sinabi ng DPWH Eastern Visayas matapos mag-viral sa social media ang video ng tulay na tila umuuga at gumegewang-gewang habang may dumadaang mga sasakyan. Ayon kay DPWH District Engineer Irwin Antonio, posibleng edited lang ang naturang video ng kalagayan ng tulay. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Antonio na normal lang naman daw na mag-sway ang tulay dahil sa bigat ng mga sasakyan. Pero hindi ito katulad ng ipinapakita sa video. Sabi ng opisyal, nagsasagawa sila ng inspeksyon sa istruktura at wala naman silang nakitang anumang crack o slab o sa aspalto, nawawalang bolt o kaya ay deformed na mga bakal.
Diniin ni Antonio na ilang beses nang isinailalim sa repair ang tulay nitong mga nagdaang taon simula nang itayo ito noong 1976. May katagalan na rin ho pala yung tulay, ano? Pero kung edited, pero kung edited, siguro kung may iba pang nag-upload ng video, masusuri natin ito maigi, ano? Pero kung edited, bakit may mga nakapilang sasakyan nagkukumpulan din dun sa likod na tila tinitingnan din nila yung tulay eh. Kasi kung edited ho ito at sa dami ng mga sasakyan na yan, alam nyo mga Pilipino mainipin. Lalo na ho may motorsiklo pa, kitang-kita ho natin. Mga motorsiklo, mga sasakyan, mainipin ho mga Pinoy, hindi yan maghihintay ho ng ganyan kung walang dahilan o nakikitang panganib sa harap nila. Na parang hindi... Ang hirap paniwalaan na edited yung video. Kung ano yung tinitingnan ng mga kababayan natin dyan sa tulay. Parang kung edited yan, edi wala silang tinitingnan. Kung sa mga nakikinig ho sa atin sa RH Radio, bumabaho kasi yung mga sakay ng ilang mga sasakyan at tinitingnan yung pagewang-gewang na tulay. Ewan ko ba? Pero kung ako nasa ganyang sitwasyon, siguro marami ang mag-a-agree naman sa atin na hindi isusugal ang buhay ng ating mga sakay sa ating sasakyan mismo. Lalo na kung mismong ating pamilya yung atin hong kasama. Oras natin alas 5:30 ng umaga. Nakapagtala ng 724 na insidente ng sunog ang Bureau of Fire Protection sa buong bansa mula 1 ng Disyembre hanggang kaninang tanghali. Pero ayon sa Bureau of Fire Protection, spokesperson Senior Superintendent Annalie Atienza, mas mababa ito kumpara sa higit 1,100 fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Atienza na bunga ito ng puspusan nilang fire safety education at fire prevention campaign, kaakibat na rin ng kooperasyon ng mga komunidad at pagtulong ng mga LGU. Kaugnay ito na may naitala pa rin 15 insidente ng sunog na sanhi ng paggamit ng paputok. Patuloy namang anyang naka-activate ang Oplan Paalala Iwas Paputok ng BFP habang pinag-iingat din ng publiko sa paggamit ng Christmas lights na maaaring magdulot ng sunog dahil sa electrical ignition. Samantala, may panibago na namang opsyon para makapamili ng konbinyenteng transportasyon ng mga pasahero na dumarating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Pasay City. Ito'y matapos ilunsad ng Joyride at New NAIA Infracorp ang Super Taxi Airport Edition sa NAIA Terminal 3. Nag-aalok ang Super Taxi sa mga dumadating na pasahero ng abot kaya at mahusay na airport transfer service. Ayon kay Joyride Senior Vice President for Corporate Affairs, Noli Ayala, hindi tulad ng Transport Network Vehicle o TNVS, ang Joyride Super Taxi Airport Edition ay isang metered on-site taxi service. Hindi nangangailangan ng booking, walang app at walang mahabang pila na komportable para sa mga pasahero. Maaring bisitahin ng mga travelers ang Joyride Super Taxi Lounge sa NAIA Terminal 3 Arrivals Area malapit sa multi-level parking building para maka-avail ng serbisyo. Dagdag pa ni Ayala, ang hakbang na ito ay tugon sa panawagan ng pamahalaan na pagandahin ang mode of transportation sa mga paliparan para hindi mahirapan ang mga OFW na magbabakasyon ngayong holiday season. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:33 ng umaga. Para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga
doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Ramig Alcohol, parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Ramig Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sa lahat po ng mga naghahanap ng magandang investment opportunity, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng West Asia Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka Samira at Sibera Prestige. Ito po ay pagtugon ng West Asia Realty sa pangarap niyong magkaroon ng sariling bahay. Aba, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig, 7 days after take-out ng Pag-ibig housing loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, ang simbahan, palengke, grocery stores, at pati munisipyo. Kaya hindi na ho kayo bibiyahe pa ng pagkalayo-layo o matatraffic para lamang makipagtransaksyon. Napakalapit lang din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Plus, matik meron ho kayong Royal Noche Buena. Pari kompleto na. Bago ng bahay mo, libre pa ang Noche Buena mo. Di ba ang bongga? Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Happy holidays ho sa mga naniniwala ngayon ng araw ng Pasko. Maligayang Pasko ho sa inyong lahat. Ngayon hong December 25, 2024. Naku, at marami sa atin hong mga kababayan ang nagdiwang ng Pasko sa kalsada matapos matraffic. Meron din sa ilang mga terminal at merong mga tinanggap na lang ang katotohanan na hindi talaga aabot ho ang kanilang biyahe. Ganun ho kasi talaga kapag ganito hong season, talagang punuan ho ang biyahe ng mga bus. Ngayong araw ang sinasabi ng ilan sa mga terminal na naikutan ho ng DZRH News. Partikular dito sa PITX na fully book na ulit simula bukas, December 26. Ano ho? In lang, di lumalabas ang ating mga text message dito, pero nababasa naman natin ang ating mga message sa inyong pinapadala sa ating DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Baka ho meron kayong mga gustong ipabate at inyong mga pamilya na saan ho ang inyong plano ho, ano ho ang inyong lakad ngayong araw. Huwag lamang hong kalimutan, yun hong paalala ho ng Pag-asa. Tristan Gulay, Emma Redaha, happy holidays ho sa inyo. Huwag ho lamang kakalimutan magdala ng panangga sa ulan dahil sinasabi ho ng Pag-asa, asahan na ho natin hanggang sa mga susunod pang araw na magiging ganito yung panahon. Epekto ng shear line. Sa mga magagala, sa mga magpupunta sa mga mall, ingat-ingat din ho. At siguro mag-face mask na rin dahil lagana pa rin ho ang sakit ho ngayon. Marami ang may sore throat.
Marami ang nilagnat. Tayo nga nanggaling din sa napakahabang lagnat. Kaya ang tagal nating wala rin noong isang linggo. Ano ho? Pero ingat-ingat ho ha. Ang mahalaga, ligtas ho ang ating, ligtas tayong lahat. Kumpleto ang ating pamilya. O di kaya naman ay kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yan ang pinakamagandang regalo na ating tinanggap. Pagpapasalamat na rin ho ngayong taong 2024. Yourself a merry little Christmas now. Yun. Yan ang awiting Have Yourself a Merry Little Christmas ni Michael Bublé. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labing 5 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Sa iba pang mga balita, 31 katao ang nananatili sa ospital ngayong Pasko matapos tumagilid ang kanilang sinasakyang minibus sa bahagi ng North Luzon Expressway sa San Fernando, Pampanga. Batay sa investigasyon ng NLEX, isang AUV ang kasabay ng minibus habang binabagtas ang inner lane ng NLEX nang biglang mawala ng kontrol ang minibus. Nagpaikot-ikot ang sasakyan bago sumalpok sa kasabayang AUV at iniluwa ang ilang sakay na pasahero nang tumagilid ito sa gilid ng kalsada. Sa ulat ng NLEX, lumalabas na self-accident ang nangyari dahil may narinig na lamang daw ang driver na kakaibang tunog sa loob ng sasakyan bago nawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang driver ng dalawang sasakyan upang maimbestigahan ang tunay na nangyari. Samantala, kritikal naman ang ilang pasahero na kinabibilangan ng ilang senior citizens, mga bata at isang 10 buwang gulang na sanggol. Ingat-ingat ho sa pagmamaneho. Samantala, muntik na magpasko sa kulungan ng isang lalaki sa Cebu City matapos na batuhin ng itak ng kanyang live-in partner. Kinilala ang suspect na si Nina Pritos habang ang biktima naman ay ang 36 anyos na si Alvin Codera. Nabatid na umabot sa 12 tahi sa pisngi ang tinamo ni Codera dahil sa ginawang pananaga sa kanya ni Pritos. Nagugat ang kanilang pagtatalo dahil sa pagdadamot umano ng biktima sa kanyang 13-month pay na ayaw ibigay ng kanyang live-in partner. Sabi naman ni Pritos, ipinagdamot sa kanya ng live-in partner ang pera dahil nalululong ito. Yun lang. Nalululong ho ito sa scatter, sa sugal. Hindi na itinuloy pa ng mag-live-in partner ang pagkakaso pero nagdesisyon sila na tuluyan ng maghiwalay. Yun ang dapat. Samantala, kalunos-lunos naman na sinapit ng 7 magkakaanak sa Tupi, South Cotabato. Ito'y matapos bumangga sa isang puno ang sinasakyan nilang van dahilan ng kanilang pagkakasawi. Sa ulat mula sa pamamasyal ng mga magkakaanak nang mawala ng preno ang kanilang sasakyan sa bahagi ng Barangay Cebuano. Nakagamit pa ng handbrake ang driver pero sa lakas ng impact, matindi ang pinsalang natamo ng mga biktima. 2 sa mga nasawi ay minor de edad habang nakaligtas naman ang driver na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Patay naman ang 3 miyembro ng Intelligence Service Unit ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF matapos tambangan at pagbabarilin ang sinasakyang van sa Barangay Baimbing, Lamitan City sa Basilan. Sa ulat ni Police Corporal Halima Ilul, Intelligence Operative ng Lamitan City Police Office, pasado 6:00 ng gabi noong Lunes nang mangyari ang insidente. Sa inisyal na ulat, sakay ng kulay gray na Toyota Hi-Ace van na may plakang for registration ang 3 sundalo nang sila ay paulanan ng bala ng hindi pa kilalang mga armadong lalaki sa kahabaan ng kalsada sa Barangay Baimbing. Patuloy na iniimbestigahan ang naturang krimen.
Nahuli naman ng mga otoridad ang sospek sa serye ng pagnanakaw na mistulang tinatarget ang mga dayuhang turista sa Makati City. Noong December 12, isang Chinese tourist ang hinablutan ng cellphone habang naglalakad sa may kahabaan ng M. Garcia Avenue. Gayon din sa parehong lugar, isa ring Chinese ang ninakawan ng gamit ng parehong sospek nito namang December 16. December 20 naman nang manakawan ng pareho pa ring salarin ang isa namang Japanese national na may bitbit na 50,000 yen o katumbas ng 130,000 pesos. Ayon kay Police Major Judge Donato Chief Investigator ng Makati Police, posibleng tinatarget nito ang mga dayuhan turista dahil kadalasan ay hindi na naghahain ng kaso ang mga ito dahil sa nakatakda nilang biyahe pauwi ng kanilang bansa. Inamin naman ng nahuling sospek ang mga krimen at sinabi ring may 4 pa silang kasabwat at kabilang na ang kanilang leader na si alias Danza. Git nito nagawa niya lamang na makibahagi sa krimen dahil sa matinding pangangailangan ng pera. 50 minuto makalipas ang alas 5 o 10 minuto na lamang ho at alas 6 na ng umaga. Patay ang isang Chinese businessman ng pagbabarilin sa ulo habang kumakain sa isang kantin sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya, nagtamo ang dayuhan ng 7 tama ng bala sa ulo. Agad nakatakas ang sospek matapos ang pamamaril. Inaalam pa ang pagkakakilanlan nito at ang motibo sa pamamaslang. Nasa 200,000 pisong halaga ng ilegal na paputok na umano'y ibinebenta online ang nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang warehouse sa Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Lieutenant Colonel Milgrace Dries ng CIDG Bulacan, ito'y matapos ang matagumpay na pagsalakay sa naturang bodega kung saan naaresto ang natukoy na person in charge matapos bigong magpakita ng legal documents. Kabilang sa mga nakumpiska ang plapla, tuna at Goodbye Philippines na pawang delikado at kasama sa listahan ng ipinagbabawal na paputok ng PNP. Kasunod dito ay muling nagpaalala si Bulacan Governor Daniel Fernando na iwasan ang pagbili ng paputok online bagkus ay bumili sa mga lehitimong tindahan ng paputok. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 9 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nako, ngayon pa naman ngayon lang to? Ngayon lang nangyari ba to? Ngayon pa naman araw ng Pasko, pero isa hong vendor dyan sa may Baseco compound ang binaril. Alamin natin na detalye mula kay RH29 Boy Gonzales. Boy. Yuvel, hindi na umabot ng Pasko itong isang vendor matapos na barilin sa Baseco Compound, Barangay 649 sa Port Area, Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang biktima na si Rolando Duran, 58 anyos, at ito'y vendor at residente ng Barangay 129 sa Rodriguez Street, Balut, Tondo. Hindi pa kilala ang suspect na bumaril sa naturang vendor. Ayon sa MPD, nangyari ang pamaril alas 6:30 kagabi sa Block 5 Habitat Row 1 sa Baseco Compound. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, habang ang biktima ay nakaupo sa harap ng kanyang tindahan sa pinaka-sidewalk nang lumapit ang hindi pa nakilalang suspect na nakasuot ng kulay itim na bullcap, naka-itim na jacket, white short na pantalo at black sack, at agad na lumapit at binaril itong naturang biktima. Agad na dinala sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center ang biktima, pero idineklara ng mga doktor na dead on arrival. Sa ngayon ay pinaghanap na ng mga otoridad ang naturang suspect. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales.
Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At muli tayo ay buwabati ng Happy Holiday sa atin ho mga kababayan ngayon at sa mga Katoliko, sa ilang mga Kristiyano na naniniwala ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Na marami buwabati dito ng Merry Christmas. Ngayon din pinapaabot kanina ni Kuya Angelo Palmones ang kanyang pagbati ho sa lahat ng kanyang mga tagapakinig. Rene Injong, Nenalyn Anyo, Aldi Idorot, Randy Santisas, good morning. Happy holidays po sa inyo. Consolacion Aguilar, Julieta Discalso, ngayon din kay Henry Dolohan, Carlos Vincent, Felix Viniegas, ngayon din kay Augusto Igia, Jeremias Ilan. At syempre sa mga kababayan natin dyan sa 13 Martires City, sa Naig Cavite, Naig Public Market, mga suki natin dyan. Rene Incho, Aprilin Igno. Siyempre, binabati na rin natin ang ating mga kasama sa DZRH News and Operations Center. Diyan ho sa transmitters ho natin. Nakasama ko dito sa Tech, si Billy Ray Domingo, ang ating mga piloto na nakakalat pa rin ho ngayon na kahit Pasko. Siyempre sa mga kasama natin, mga gwardiya na nagbabantay din ho dito sa MBC Media Group. Sa mga kasama din natin sa DZRH TV Tech and of course sa DZRH News Center. Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Inyo hong nakasama, ito po si Yuel Reyes. Kita-kita muli tayo mamaya alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News at hanggang bukas sa panibagong edisyon ng Magandang Umaga Pilipinas. Oras natin alas 6 ng umaga. Happy Holidays! Bio Jessica.